yung pagdating po sa pagtingin ng passport, we would know po if it's genuine or not. Okay. Kasi trained po yung mga immigration officers namin to do that. Very good. And we also ensure that the passport, the person in front of us is the owner of the passport. So we also have capability of Nice. determining kung impostor po ang Okay. kaharap namin. So, umakyat ulit kayo, siguro immigration na, wala na yung customs, di ba? Paalis na eh. Chinek nyo yung records na sinabit sa inyo nung dumating sila and then ngayon paalis sila, ibabangga nyo yung nakikita nyo sa harap ninyo, yung sa manifest, ibabangga nyo yun, pati yung mga passport and then the numbers of passengers versus the passport, kanon. After that, alis na kayo, bigyan nyo ng clearance na alis. Yes, Your Honor. So, alimbawa, 20 yung pasahero, yung crew, nung dumating, and then akyat kayo, binilang nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 palis, tumutugma, larga na. Yes, Your Honor. Paano kung pag-alis ng barko, hindi lang pala 20, kundi 40 na ang sakay noon? At kasama dun, at yung 20 na sakay doon, ay mga kriminal sa Pogo na may mga tinatakasan na kaso rito or any criminals for that matter. Sumampa doon, sumakay doon sa barkong yon para makatakas na. So, wala kayong capability na para malaman nyo. We conduct a derogatory checking, Your Honor. When you say derogatory checking, For all arriving and departing crew. ano nga po yung and derogatory checking? Kung meron po silang hold departure order or alert lists coming from intelligence agencies, Your No, Honor. that's not what I meant. Ang ibig sabihin, wala pala kayong ginagawang physical inspection. Every day, Your Honor, sa barko. Hindi, yung paalis na, pag umalis na yung barko, wala kayong ginagawang inspection. We do, Your Honor. Physical inspection. Yes, Your Honor. Hinahalugog nyo yung barko? That admittedly, Your Honor, hindi po namin nagagawa. Yung paghalughog sa lahat ng parts ng barko. Exactly. Yan nga sinabi ko. Kung 20 yung crew na dumating, yun yung bilang ninyo, and then pag alis, binilang nyo 20 pa rin yung paalis, clear yung mga documents, larga na. Paano nga kung yung 20 na crew kinargahan? Or, ibig sabihin, yung barko na papaalis na 20 yung crew ni register nung parating, pag alis, naging 40 na kasi, pero yung 20 ay tumago na sa kasuluk-sulukan ng barko. At yun ay mga kriminal na patakas. You won't have the capability to know that. So, anong plano para maayos itong problema, itong mga butas na nakita natin ngayon? How would you go about addressing it, ma'am? Your Honor, we should be able to inspect the entire ship. Probably we can ask assistance from security, also from the Philippine Coast Guard, to help us in doing this, Your Honor. So, ang daming dumarating na Chinese vessels. Isa-isang buwan, ilang Chinese vessels at dredging ang dumarating? At ilan ang umaalis? Wala po kaming data ngayon, Your Honor, pero dati usually sa isang buwan, siguro 2 or 3. That was last year po. So base For doon sa previous kwentuhan years. natin, at nakita natin yung butas, yung kahinaan ng sistema sa pag-inspect. Yan siguro ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit nagkalat ang mga droga dito. Isang dahilan siguro kung bakit ang dami mga taga-Pogo rito, mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo na hindi registered. Or yung mga Pogo na may kaso rito,
gumawa ng krimen, nag-torture, nag-kidnap ng kapwa nilang POGO worker, pwede palang tumakas doon sa barko na yun, sa mga dredging vessels na yun. So, Philippine Coast Guard, hihingi daw sila ng tulong sa inyo. So, anong klaseng tulong may bigay nyo para matakpan yung butas, dadad ng butas yung kanilang sistema? Thank you, Mr. Chair. Doon po sa discussion about yung CIQ, meron pong isa pang component yon. Yun yung sir. Yun yung security. Now, yung security po, ang role ng Coast Guard is part po ng aming mandate as far as port state control is concerned. Your Honor, signatory po tayo sa SOLAS Convention. Doon po sa SOLAS Convention, meron pong ISPS Code, Your Honor. Yung ISPS Code, Your Honor, is the International Ship Security for Port and Ships Facilities. Meaning, kasama po doon yung inspection na ginagawa ng Coast Guard kung ang barko po, Your Honor, during the CIQS inspection doon sa vessel before it enters our port, bago pa po yan dumikit, chinecheck po ng Coast Guard yung mga bagay na may kinalaman po sa safety ng crew at saka ng vessel. Doon pong nagkakaroon ng konting inspection po na ginagawa ang Coast Guard. Konti. Opo. Not thorough. Iba kasi yung thorough, iba yung konti. Kasi po, Your Honor, kung gusto man namin na matagalan, ang per ora po kasi ng barko para po kung yan po ay pilot area, hanggang makarating sa port po para dumikit, mabilisan po talaga, Your Honor. That's international practice po talaga. Kasi po kailangan ibaba ang pasahero if it's a passenger vessel. Cargo has to be unloaded and new cargos have to be loaded. Mabilisan po talaga. Imagine nyo po, Your Honor, a 30,000 gross tonnage sa isang barko. Ang laki po ng square footage po niyan na dapat inspeksyonan. Not to mention mga spaces po niyan, cargo hold, engine room, at saka accommodation po, which is in the accommodation po ng barko. Gusto man po naming 100%, kailangan po talaga mabilisan po yan because the vessel has to dock, has to unload passenger and cargos, as I mentioned. No, I'm talking about the dredging vessel. Pag sa dredging vessel po, di smaller po ito, that we can do, Your Honor. Kasi po dito, nakasama sa trabaho po ng Philippine Coast Guard is to make sure na yung vessel po, yung crew niya, that are going to stay and operate the vessel, kailangan po pumasok po sa requirement po ng manning, sa training po, including the kasama ka sa pagsampa. So CIQS. Yes po, yes sir. Yes po, Your Honor. Part po yan ng port state control function ng Coast Guard. So, in-inspect nyo, inahalugog nyo. Yes po, Your Honor. Somewhat because inspection in a sense that is the vessel's equipment as far as prevention ng pollution, Your Honor, firefighting, pagdating po sa load line, ballast water po ito. These are international. Hindi ako interested sa mga kagamitan. Yes, sorry po, Your Honor. Mga equipment. Yes po. I'm interested doon sa mga tao. Doon sa tao as far as their proficiency to operate the equipment. Kung ang nakalagay sa crew manifest niya po. Kasi ang pinag-usapan natin, di ba ko naintindihan sa human trafficking issue na ito. So, hindi nyo po, sinabi ng immigration, sinabi na po ng customs. So, kaya nga pinasa ng immigration yung security issue sa inyo. So, wala talaga kayong ginagawang pag-i-inspect o hinahalugog yung buong vessel, yung dredging vessel, para masiguro na walang tatago dun sa mga engine at lahat ay nasa deck at nakapila para to be accounted for. Admittedly, Your Honor, wala pong ganong thorough inspection po. But, ang tanong po, how can we help? Your Honor, meron po kaming K9. We'll be willing to assist the customs pagdating po sa search po ng vessel po kung may drugs po yan because dalawang klase po, explosives or drugs. So yun po, we will provide. We have personnel that can assist po sa immigration, custom, and of course other agencies. Kung kulang po sila sa tao, we are willing to be deputized, meaning i-train how we can inspect po yung documents po as passports concerned. Kung sakali pong kulang sa tao or marami ang barko, including dredging vessel po, not only in Manila, but also in Mindanao. Your Honor, yun po ang siguro ang magandang tulong ng Coast Guard po, not only to the Department of Transportation, but to other agencies as well. Meron ba kayong mga K9? Marami po ang Coast Guard. Surprisingly po, mas marami pa po yata kami sa PNP sa K9 because ang isang trabaho po ng Coast Guard is ensure the safety of every vessels that are docked in our country. So doon po tayo. So gamitin niyo yun pag kayo sumasampa sa mga dredging vessel na galing sa China. We will
submit to your wisdom, Your Honor. Isasama po namin yan sa procedure po namin as we speak, Your Honor. Yung drugs, ammunition, and of course, yung mga tao, Correct, Your Honor. maamoy na may taong nagtatago dyan, so pwedeng palabasin, pwedeng inspection, and pwedeng kapapan. So you'll do that now. Ma'am, please Thank you po. don't laugh. Don't do that. Seryoso kami lahat, tapos kayong dalawang tatawanan kayo ni Mr. Attorney Doria. Don't do that again. Sorry, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po, gawa na lang po kayo ng proper coordination sa customs, sa immigration, and you sabi ko yung DOTR will coordinate with DOJ para masiguro na masunod yung pinag-usapan natin dito. Yes, Your Honor. Pero clarification po. Glad po. Will this be DOJ? Kasi ang Bureau of Customs reports to DOF, while BID is DOJ. Okay. So DOJ and DOF. Thank you. Thank you. Thank you for that correction. Sige, DOF and DOJ, yung mga secretary doon. So proper coordination. Anyway, yung Coast Guard naman under sa DOTR. Okay. Sige.